Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Lumakas pa nga itong si Bagyong Opong at huling nakita ang kanyang sentro sa layong 880 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. So ang kanyang maximum winds ay umaabot po ngayon sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour. Kaya nasa tropical storm category ho ito sa ngayon. At ang kanyang movement west-southwestward at 20 kilometers per hour. So sa kasalukuyan, itong bagyo medyo may kalayuan pa po sa ating landmass. So wala pa po itong direktang epekto sa ngayon sa atin, sa anumang bahagi na ating landmass in terms of winds o in terms of severe winds at mga pag-ulan. At wala rin po tayong signal pa sa ngayon at as of 5 a.m. na bulletin natin, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero maya-maya lamang ay i-discuss po natin yung track na latest na ipinalabas po natin. At maliban po dito sa bagyong si Tropical Storm Opong ay magbibigay din ho tayo ng karagdagang impormasyon sa bagyo na nasa labas ng ating PAR. Ito po si formerly Nando. So ang kanyang sentro po ay huling nakita sa layong 760 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ho ang lakas ng hangin. Umaabot sa 185 kilometers per hour near the center at gustiness na umabot po sa 230 kilometers per hour. Sa ngayon, sa nakikita po natin, tuluyan na nga po ang kanyang paglayo sa ating area of responsibility at wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating landmass maliban ho sa kumbaga natutulungan pa nitong ma-enhance yung southwest monsoon na siya pong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. So sa ngayon, ang weather system na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ay habagat o southwest monsoon. At dahil po dyan sa ating forecast, sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, ay maulap, generally maulap ang papawirin at mataas pa rin ho yung tsansa ng mga pag-ulan, especially sa kanlurang bahagi ng Luzon. So nariyan pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kahit kailangan pa rin maging alerto ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro dahil doon po concentrated yung malalakas na pag-ulan for today. So sa natitirang bahagi ng Luzon, magdala ho pa rin ho tayo ng payong saan man ang lakad natin sa araw na ito at mag-ingat pa rin ho. Samantala sa Visayas at Mindanao, for today's forecast ay improved weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. May tsansa lamang ho ng mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon at gabi. So again, i-discuss po natin yung track na ipinalabas po natin as of 5 a.m. Makikita nga po natin na simula sa mga oras na ito, ini-expect natin ay mag-west-northwestward na ang kanyang direction. So medyo tataas na po itong track at tinutumbok po nito ang Southern Luzon area o Southern Luzon. At ang kanyang landfall point nakikita nga po natin between Southern Luzon o between Bicol region at Eastern Visayas. So as long as nakapaloob po tayo sa probability cone, ibig sabihin posible pong direkta tayong daanan ng sentro ng bagyo. So kailangan hong maging handa. Dahil kailangan po nating maalala na hindi lamang po yung landfall point ang maapektuhan ng bagyo kundi meron pong diametro. Yung katawan nitong bagyo ay medyo malawak. So ibig sabihin, imaginein ho natin kung sasabay po ito dito sa track, mahahagip ang malaking bahagi ng Visayas, ang halos buong Southern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon by Friday until Saturday ho yan. So sa mga kababayan natin, patuloy natin pinaghahanda at pinag-iingat. Please do the necessary actions para po maprotektahan ang ating buhay at mga ari-arian. So sa atin nakikita nga po, posible na before po ito mag-landfall ay marireach po nito ang severe tropical storm category. But hindi din natin nare-rule out ang tsansang lalo pa po itong lumakas o yung tsansa ng further intensification lalo't nasa dagat pa rin ho ito. Kaya't mag-antabay ho sa magiging updates ng Pag-asa. So ina-expect din po natin within today, posible ho na mag-raise na po tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ho ng bansa o sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas para po magkaroon din tayo ng enough time na pag-prepare at enough lead time. Para naman sa ating weather advisory, so in effect pa rin ho ang ating weather advisory today. Ibig sabihin, possible pa rin ho yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At ito po ay dulot ng habagat o southwest monsoon. So hindi pa rin ho pwedeng maging kampante. Kailangan pa rin maging alerto pa rin tayo sa mga banta ho ng localized flooding.
By tomorrow naman, in-expect ho natin sa Occidental Mindoro dahil pa rin sa habagat, mataas pa rin ho yung tsansa ng malakas na pag-ulan. So 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin ang inaasahan natin. Samantalang dito sa Northern Samar at Eastern Samar, bukas din magsisimula na pong maramdaman ang malakas na mga pag-ulan dahil po ito sa epekto ni Bagyong Opong. By Friday, makikita nga po natin lumawak na yung mga lugar kung saan ay makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan. Medyo widespread ho na mga pag-ulan ang inaasahan natin dahil sa passage nitong si Bagyong Opong. So red o nakataas po itong red. Ibig sabihin, more than 200 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan sa Northern Samar at Sorsogon by Friday ho yan, as early as Friday. And then 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Eastern Samar, sa Samar, Masbate, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, Quezon, sa Quezon Province. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, maging sa Romblon, Aklan at sa Capiz. So sa mga kababayan natin doon, kailangan pa rin hong mag-ingat at hindi po pwedeng maging kampante at patuloy po tayo mag-monitor sa updates ukol sa mga rainfall advisories, mga rainfall warnings, heavy rainfall warnings at even yung weather advisory po natin. So dahil naman sa epekto ng southwest monsoon, ito po yung patuloy na na-enhance ng dating si Bagyong Nando na nasa labas na po ng ating area of responsibility at ng bagyong si Tropical Storm Opong. Ay ina-expect natin ang mga occasional gust to winds o yung mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon sa araw na ito, sa Western Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Habang bukas sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Palawan, Siquijor, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Oriental, Davao del Sur at maging sa Davao Occidental. Habang Friday, sa Batanes naman, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Siquijor, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region.